prayed, oh God, we will hold on to your promises, Lord, that you will be with us and that nothing can stand against us, Lord. And today, God, as we worship your name, God, Lord, we will see only victory, God, in all our battles, Lord Jesus, for you are with us, Lord. Hallelujah. Oh, we declare Jesus. Oh, the weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, declare it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, battle belongs to you, God. Oh, it's power in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Every walking way you see will win. Oh God, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Come on, declare it. Yes, I know how this story ends. I'm gonna say, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh God, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, we will worship you. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take, Lord, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, declare it to Jesus today. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. God, turn it around. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it
Praise God, purihin ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo, gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. Kagaya po ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, I hope that you are all doing well. San man po kayong nanonood, nasan man po bahagi kayo ng mundo, anumang oras, at anuman ang ating mga pinagdadaanan, kagaya po ng lagi kong sinasabi, whether ito ay mabigat, challenging, mahirap, madilim na yugto ng ating buhay, gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat po sa ating Panginoon. God is good. Type that in the chat all the time. And all the time, God is good. Purihin po ang Panginoon sapagkat kayo po ay naririto sa ating fourth and final topic for the month of May sa ating pong series entitled Give and Take. Importante po ito na mapag-usapan natin itong give and take na to. At napakaganda po yung ating series starting from week 1, week 2, hanggang week 3, hanggang week 4. Pinag-uusapan po natin yung mga bagay na dapat po nating matutunan. At syempre, pagpapala kapag tayo po ay tumutulong at tayo po ay nagkakaroon ng attitude ng kagaya po ng ating Panginoong Hesus. Now, malaking katanungan po sa hapon, umaga, tanghali, gabi, depende anong oras ka nanonood. Have you ever wondered exactly what it is that God really wants from you? Natanong nyo na po ba yun? Ano ba talagang gusto ni Lord sa'yo? Yan. Ano ba, or pwede rin natin i-paraphrase ito, ano ang inahanap ni God sa mga taong kagaya mo't kagaya ko? Lagi po natin iisipin that without faith, it is impossible to please God. Therefore, isa sa mga hinahanap ng Panginoon, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya, ay yung ating pong pananampalataya. Because without faith, sabi po sa Bible, it is impossible to please God. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Sabay-sabay, faith. Yan, thank you sa mga kapatid po natin online. Alam niyo po, few weeks ago ay ipinagdiwang po natin yung araw po ng mga ina o yung tinatawag po nating Mother's Day. Alam niyo po, may good news ako sa inyo. Today, ang pag-uusapan po natin na may kinalaman po sa tapang at pananampalataya ng isa pong ina o isang nanay. At samahan niyo po ko sa Matthew chapter 15, verse 22 through 28. Ayoko nang patagalin ito. Gusto ko makapakinig na po kayo, ma-receive ninyo yung portion ninyo for this Sunday, for this week, sa mga ibabahagi po ng ating Panginoon through this message na pagkain po pang-spiritual nating mga mananampalataya. Verse 22. And the woman of Canaan came out from those parts, crying and saying, "Have pity on me, O Lord, Son of David. My daughter is greatly troubled with an unclean spirit." Sabi po ng verse 23, but he gave her no answer, meaning si Jesus Christ. Ang context po nito, merong isang babae from Canaan came out from those parts at crying at nagsasalita, "Lord, maawa po kayo, anak ni David. Ang aking pong anak is in great trouble. Meron siyang demonic spirit." Pero sabi po ng verse 23, but he gave her no answer. Hindi sumagot si Jesus. But he made answer and said, I was only, sabi po ng verse 23 pala, but he gave her no answer, and his disciples came and said to him, "Send her away, for she is crying after us." Verse 24, but he made answer and said, I was sent only to the wandering sheep of the house of Israel. Verse 25, but she came and gave him worship, saying, "Help, Lord." Verse 26, and he made answer and said, "It is not right to take the children's bread and give it to the dogs." Verse 27, but she said, "Yes, Lord, but even the dogs take the bits from under their master's table." Verse 28, sabi ni Jesus, then Jesus answering said to her, "O woman, great is your faith. Let your desire be done." And her daughter was made well from that hour. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito po ay patungkol sa isang babae, sa isang ina na meron pong great, matinding pananampalataya. At ito pong babaeng ito, she was a Canaanite.
Canaanite woman who came from the country north of Palestine. At ito pong Palestine na ito at saka mga Hudyo, they were in hostile. Talagang magkaaway itong dalawang ito. And she was presumably married. Siya po ay married. At least meron po siyang isang anak. Sabi po dun sa story. At kung i-research natin siya, wala na po tayong ibang malalaman sa kanya. Yun lang. Canaanite woman, babae, tapos married, and meron po siyang isang anak. At hindi nga natin alam kung ano ang kanyang pangalan eh. Ang alam lang natin, sa kanyang single encounter, sa encounter niya sa ating Panginoon, sinabihan siya ng ating Panginoon, "Great is your faith." Apat na salita na napakatindi kapag inaral po natin. Now, tignan natin yung mga traits nitong nanay na ito, itong babaeng ito, na nakapag-close ng deal kay Jesus Christ, kaya nakapag-yes si Jesus Christ. Join me today, this afternoon, this morning, join me in our topic entitled, Three Signs of a Great Faith. Ano nga ba yung mga sinyales o mga marka o mga ebidensya na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos? Sabi ng verse 28, sabi ni Jesus, "Great is your faith. Let your desire be done." Now, tingnan natin ito. Let's look at the three signs of a great faith in God. Number 1, tingnan natin yung verse 22. Sabi, "Suddenly, a Canaanite woman from there came out shouting," nagsisisigaw, "Lord, and Son of David, have pity on me. My daughter is full of demons." Kung magbabak lang po kayo dyan sa isang verse, si Jesus Christ po ay, sabi po ng verse 21, Jesus left that place and went to the area of Tyre and Sidon o Sidon. Now, ano yung pwede nating makita sa pananampalataya ng nanay na ito na pwede nating makuha bilang aral for us to have a great faith in our God? Number 1, faith in God will make you attentive. Come on, type that in the chat, attentive. Pwede po bang i-type natin sa comment section, attentive? Now, ano ang meron sa isang attentive na pananampalataya? Yung alert. Saan siya attentive? Kapag ka ang isang Christian ay meron siyang pananampalataya sa Diyos, ay attentive yan. Saan siya attentive? At saan siya nagiging sensitive? Number 1, attentive to the right person. Uy, pakitype sa comment section, right person. Itong babaeng ito, she never wasted the opportunity to come to Jesus. Hindi niya sinayang yung oportunidad. Listen to that word. Watch that word. Oportunidad at pagkakataon na lumapit kay Jesus. Kaya nga sabi sa Bible, "Lord and Son of David, have pity on me." Listen, ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, hindi nagsasayang ng opportunity at pagkakataon na lumapit sa tamang tao. Sino ang nilapitan nitong babaeng ito? Si Jesus Christ. Alam ng babae kung kanino siya lalapit. Ganon din po, what can we learn from this? Ganon din po dapat sa ating buhay. Kapag meron po tayong pinagdadaanan, alam dapat natin kung kanino tayo lalapit. Kung ikaw ay estudyante, ikaw ay nag-aaral, ikaw ay career man or woman, ikaw ay may negosyo, kapag may pinagdadaanan ka sa family, sa health, sa iyong pangarap, sa iyong relationship with other people, sa iyong personal walk with God, I want you to listen to this very carefully. Alam mo dapat kung kanino ka lalapit kapag may pinagdadaanan ka. Yung iba sa atin, pag may problema sa relationship, yung mag-asawa may problema, imbis na lumapit doon sa mga taong nag-aayos ng problema, yung iba, lalapit pa doon sa mga kumarit-kumpare nila na konsentidor. Yung iba naman, kapag may problema sa school, imbis na lumapit doon sa mga tao na tutulong sa kanya para makapag-aral siya ng maigi, doon pa siya sasama sa mga nagbubulakbol, sa mga nagkakating. Doon pa siya lalapit. Ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, sensitive yan. Alam niya kung kanino siya lalapit, sa mga tamang tao na makakatulong sa kanya. Una sa lahat, para mapalapit sa Diyos. Pangalawa, para maitama ang kanyang pagkakamali. Yung iba po sa atin, kapag nanlalamig tayo sa ministry, nanlalamig tayo sa ating relationship kay Lord, imagine mo yung iba, imbis na ang lapitan yung mga nag-aapo, yung mga may init sa Lord, ang lalapitan niya yung mga nanlalamig din.
Ang lalapitan niyan yung mga taong papalayo na rin sa Diyos o yung mga taong malayo sa Diyos. Siyempre, ano ibibigay sa yung advice? Yung mga tao na gusto mag-ayos ng buhay, ang nilalapitan yung mga hindi maayos buhay. I'm not saying na perfect tayo, pero magkaiba yung nag-aayos ng buhay sa hindi nag-aayos ng buhay. Parehas, hindi perfect yan, pero nakikita mo sa isang tao nag-aayos ng buhay, hindi siya perfect pero may consistency yung kanyang ginagawa. Ulitin ko, alam ng babae kung kanino lalapit. Ang attentive na faith, alam niya kung kanino siya lalapit. Why? Type that in the chat. Why? Because your success or failure is always connected to people. Don't get me wrong. Our success is definitely connected with God. Kaya lang, kahit desire ni Lord na bigyan ka ng success sa buhay, kahit gusto ka bigyan ni Lord ng success sa school, sa career, sa business, sa family, sa health mo, sa mga pangarap mo, sa relationship mo sa Kanya at sa relationship mo sa iba, kung sa maling tao ka mapupunta, mahihirapan ka maging successful. Ulitin ko po, your success or failure is always connected to people. Same with failure. May mga matinding failure tayo na ang dahilan, maling tao. Kaya nga ba sa atin, sa mga may relationship, napunta ka ba sa maling tao o sa tamang tao? Ulitin ko, our success is definitely, ultimately, connected to God. Kaya lang kahit anong desire ni God na bigyan ka ng success, kung sa maling tao ka mapupunta, sa maling mga classmate ka mapupunta, kung sa maling tropa, kung sa maling business, maling investment, hindi ka magsasucceed because your success or your failure is always connected to people. Pangalawa, ang merong pong attentive na faith, attentive yan sa mga tamang solusyon. Una, attentive to the right person. Pangalawa, attentive to the right solution. Pakitype nga sa comment section, right solution. I want you to listen to this very carefully. Ang problema ay panahon para humanap ng solusyon. Alam niyo nakakalungkot, marami po sa atin, every time na nagkakaproblema, imbis na humanap ng solusyon, dinadagdagan palalo yung problema. Iba yung ginawa nitong nanay na ito. Matindi yung pananampalataya niya sa Diyos. My daughter is full of demons. Alam niya na tamang tao ang pupuntahan at alam niya na merong solusyon sa lahat ng problema. Nakakalungkot po, lalong-lalo na sa ating mga Christian, minsan mali ang nahahanap nating solusyon. Alam niyo po ba na napaka-importante na hanapin ang tamang solusyon? Ask me why. Type niyo sa comment section why. Kasi kapag nagkamali ka ng nilapitan sa issue, punta muna tayo sa issue ng demons. Kapag mali ka ng nilapitan sa issue ng demon possession, instead na mawala yung sapi, baka lalo pang lumala, lalo pang madagdagan. Baka nga yung babae pa ang madagdagan pa yung demonyong sasapi sa kanila. Kaya ang mga maling diagnosis, siguradong mali rin ang prescription. Ang pagkamali ang iyong solusyon, lalong lalala ang situation. Ulitin ko, kapag mali ang iyong solusyon, lalong lalala ang situation. Kaya kapag masakit ang ipin mo, pumunta ka sa dentist, wag sa ophthalmology, sa mata yun eh. Kapag ka masakit, may nararamdaman ka sa yung dibdib, pumunta sa cardiologist at hindi sa dentist. Kapag ka may problema ka sa mata, ophthalmologist yan. Kaya importante na pumupunta tayo sa tamang tao at tamang solusyon. Listen to this very carefully. If you want to succeed in life, you must be willing to be attentive to the right opportunity that comes your way. Kasi minsan po sa punto ng ating buhay, kakatok ang isang oportunidad na kung minsan mahihirap o matatagalan na ulit ito bumalik kapag hindi mo ito nayakap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po yung point number 1? Faith in God will make you attentive. Pangalawa po, sabi po ng verse 22, suddenly, pakita nga sa comment section, suddenly, a Canaanite woman from there came out shouting, Lord and Son of David, have pity on me. My daughter is full of demons. Ano po yung pwede nating matutunan dito? Ano yung tatlong signs ng great faith in God? Una, faith will make you attentive. Pangalawa po, una, letter A, attentive. Pangalawa, letter B, faith in God will make you brave.
Pakitype sa comment section, brave. Anong klaseng tapang ang kailangan natin? Bakit ko nasabi yan? Kasi may mga tapang po na nakakaayos ng buhay at may mga tapang na nakakagulo ng buhay. May tapang na nakakaresolba ng problema at may mga tapang na lalong masisira ang iyong buhay kapag pinairal mo yung maling tapang. Let me give you an example. Yung iba sobrang tapang kapag nakakainom na ng alak. Imbis ma-resolve ang problema, dumadating sa suntukan, sa saksakan, later on patayan. Maling tapang po yun. Ang tunay na matapang, marunong mag-resolve ng problema na hindi gumagamit ng dahas. Ano yung pwede po nating matutunan dito? Courage to break the barriers. Ito yan. Ano yung courage na kailangan natin? Number 1, courage to break the barriers. Pakitype sa comment section. Barriers. Sabi po ng verse 22, suddenly a Canaanite woman. Pastor, ano yung sinasabi mong barriers? Tignan nyo maigi ha. Alam nyo ba na maraming barriers o sagabal o hadlang para hindi mapagaling yung anak nitong ina na ito? Itong babaeng Canaanite na ito, maraming mga hadlang para hindi siya makalapit sa Diyos. Maraming hadlang para hindi gumaling yung kanyang anak. Pero praise God, dahil may pananampalataya sa Diyos, itong babaeng ito, may pananampalataya siya kay Jesus Christ. Bigyan ko example. Ano yung unang barrier? She was a Canaanite. Type nyo nga sa comment section, Canaanite. Basically, historically speaking, galit ang mga Hudyo sa mga Canaanite. Kaya imagine mo, matindi yung courage nitong babaeng ito to ask for help. Why? Kasi ang mga Canaanite, they've been hated by the Jews. Kaya nga pansinin niyo ang tawag ng mga Hudyo sa mga Canaanite, sa mga hindi Hudyo, mga aso, mga dogs. Unang barrier, she was a Canaanite. Lahi. Pangalawang barrier, she was a Gentile. Certainly her race was against her. She was a Gentile, si Jesus Christ ay Hudyo. Sa kanilang kultura, hindi nakikipag-usap at nakikipag-mingle ang mga Jew sa mga Gentile because para sa mga Gentile, superior at higher yung kanilang lahi. Pangatlo, ito pa matindi. Hindi lang siya Canaanite, hindi lang siya Gentile, siya pa ay isang girl. Siya ay babae. For most Jews, mga rabbis, yung mga teacher ho noong unang panahon, paid little attention to women. Hindi nila masyadong pinapansin yan. Bakit? Sa bahay lang naman yan eh. Wala namang alam yan eh. Ang mga aral nung unang panahon ay ang mga lalaki. At pinapakita pa nga ng Bible that it seems the disciple was against her. Sabi nga, di ba, palayasin niyo na po yan, paalisin niyo na dito. At pwede yung salita rin ni Jesus Christ ang mag-lead dito sa babaeng ito na huwag manampalataya. Mababa ang tingin ng unang panahon sa mga babae because they are uneducated. Listen to this. But, pakitype nga sa comment section, BUT yung but. But despite of the barriers, sa kabila ng mga hadlang dito sa babaeng ito, she still has the courage to approach Jesus. Uy, matindi. Sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng pwedeng maging dahilan, patuloy pa rin siyang lumapit sa ating Panginoon. Listen, ang mga tagumpay na ating gustong marating ay hindi pwedeng walang hadlang. Ano pwede natin matutunan dito? Lahat ng mga tagumpay, merong hadlang yan sa umpisa. May mga barriers para ma-achieve mo ang mga pangarap mo sa buhay. May mga hadlang para ikaw ay makagraduate. Ano yun? Cutting, mga maling barkada, mga financial problem. May mga hadlang din para hindi ka maging successful sa career mo. Ano yun? Wrong relationship, mga maling kasama sa buhay. Ganon din sa business. Maraming challenges, even sa family, para maging successful ang family goal nyo, ang inyong family relationship, even yung mga pangarap mo, maraming ahadlang para pigilan kang ma-achieve ang yung mga pangarap. At ultimately, ayaw ni Satan na ma-achieve mo ang iyong mga pangarap, lalong-lalo na yung pangarap mo na maging maayos ang iyong relationship sa Diyos. Listen, if you're a Christian, you have a personal walk with Jesus. Now, the plans of the enemy is to put barriers para hindi ka lumago. Listen, if you want to succeed in life,
You must break all barriers that will hinder you. Be brave enough. Maging matapang ka na harapin ang iyong mga pagsubok sa buhay. Ultimately, maging matapang kang harapin na anumang mangyari, hindi ako mapipigilan ni naman para huminto ako sa aking pagsuserve at pagmamahal sa ating Panginoon. Ano po yung una? Courage to break barriers. Pangalawa po, itong courage na ito, yung tamang tapang ha, hindi lahat ng matapang tama. May mga tapang na namamatay dahil mali yung kanilang tapang. Hindi ko sinasabi na hindi tayo mamamatay, pero may mga kamatayan na worth it para sa kamatayan. Pero may mga kamatayan na hindi worth it. May kamatayan, kagaya ng kamatayan ng mga apostles, ng mga disciples, kamatayan ni Jesus Christ, worth it yun. Pero may mga kamatayan na hindi worth it. Yung mga kamatayan na bunga ng kapabayaan at kamangmangan. Pero ito, matindi, courage to break the bondage, may pagkakaalipin. My daughter is full of demons. Sa totoo lang, pwede siyang balikan o pag-initan ng demonyong ito dahil nagsumbong siya kay Jesus Christ. Ang mas masakit, pwede siyang mawala ng pag-asa dahil sa tindi at bigat ng problema ang kanyang pinagdadaanan. Full, punong-puno ng demonyo. But thank God, faith in Him, yung faith ng babae kay God, basically faith ng babae kay Jesus, will make you brave and break bondage. Alam niyo po yung pananampalataya natin sa ating Diyos, yung po ay magbibigay sa atin ng tapang at mag-aalis ng mga bondages sa ating buhay. Saan ka alipin ngayon? Maybe some of us, tayo po ay meron pong bondage of fear, doubt, discouragement, disappointment, suffering, selfishness, and ultimately, bondage tayo ng mga sin na kung saan umaalipin sa atin. Tandaan mo ito, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag kang tumingin sa tao, huwag kang tumingin sa kung kani-kanino. Ang tignan mo lang for you to become faithful and for you to have that kind of courage, kagaya ng babaeng ito, is put your faith in Jesus Christ. Why? Because if you put your faith in Jesus, all fear, doubt, discouragement, disappointment, suffering, selfishness, and sin will be gone. Hindi ko sinasabing hindi na tayo excuse sa pagkakasala, pero kapag ka may pananampalataya ka sa ating Panginoon, mas makakapag-focus ka doon sa mga bagay na makakatulong para makaiwas ka sa kasalanan. Ano man ang pinagdadaanan mo, kung ikaw man ngayon na estudyante, career man, businessman, o bumubuo ka ng family, o meron kang health problem, meron kang pangarap, may relationship ka sa ibang tao, sa ating Panginoon, tandaan mo, ano man yung iyong takot, pagdududa, discouragement, disappointment, and suffering, and selfishness, ano man yung bandage na yan, once you put your faith in Christ, God will help you to overcome it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito may natututunan? Mag-type ng amen. I am learning and I am changing. Sino po dito may natututunan intellectually at meron kang nararamdaman emotionally and ultimately may pagbabago na desire ang ating Panginoon at makikita natin sa inyong mga buhay. Mag-stick lang po kayo. Maganda yung point number 3 natin. Ano po yung point number 3? Sabi ng verse 23, but He gave her no answer. Si Jesus Christ, hindi niya sinagot. Yung babae. And his disciples came and said to him, ito pa yung mga lalaking ito, mga disciple, send her away, for she is crying after us, umiyak sa atin. Sino ba yung babaeng yan? But he made answer and said, sabi ni Jesus Christ, I was sent only to the wandering sheep of the house of Israel. But she came and gave him worship. Tignan mo, sabi nung hindi sumagot si Lord. Pangalawa, dininay pa siya. Pinapaalis siya ng mga disciple. Pangatlo, negative pa yung sagot ni Jesus Christ sa kanya. Pero ano yung response niya? But she came to give him worship, saying, help Lord. Verse 26, and he made answer and said, it is not right to take the children's bread and gave it to the dogs. But she said, yes, Lord, but even the dogs take the bits from under their master's table. Mamaya tuloy natin yung verse 28. Point number 3. Faith in God will make you consistent. Ano yung A? Yung A, attentive. Yung B, brave. Yung pangatlo po, yung tinatawag nating consistent. Ang pananampalataya sa Diyos, gagawin ka nitong consistent.
Madami pong tao ang nagsasabing believer, pero hindi po sila ganun ka-consistent. Maraming tao ang nagsasabi na nagpe-pray pero hindi consistently praying. Maraming tao ang nagsasabing nagla-live group at gusto nilang umattend ng Lord's Day ng Sunday service but they are not consistently attending. Maraming tao ang nagde-devotion but they are not consistently devoting. Maraming tao ang gustong-gusto umattend ng mga training but they are not consistently being trained. Iba po yung naniniwala ka lang sa consistently kang naniniwala. Now, tignan niyo po maigi ito. Napakaganda po nito. May at least 3 pong intimidating factors. Pwedeng ma-intimidate itong pananampalataya ng babaeng ito kay God. Yung pwedeng mapahinto. Tignan niyo maigi. Na itong mga 3 intimidating factors na ito ay pwedeng mapahinto itong babaeng ito sa pananalangin at paglapit sa Diyos. Pero, despite of those intimidating factors, pinili niya pa rin maging consistent ang kanyang faith kay God at nakuha niya yung answer ni God. Tignan nyo ha. Ano yung mga intimidating factors? Number 1, when there is no answer. First is the silence of Jesus. Ano yung unang nakaka-intimidate? Huwag na lang kaya ako lumapit. Di naman ako sinasagot ng Diyos eh. Sabi ng verse 23, but He gave her no answer. Nasubukan nyo na ba yan? Yung nagsabi ka ng problema, pero walang umiimik sa mga kasama mo? Nasubukan nyo na ba yan? Yung nananalangin ka kay God, pero wala siyang sagot? Nasubukan nyo na ba yung nananalangin ka kay Lord, pero walang sign of answered prayer? Listen, hindi porkit walang sagot si Jesus, ay hindi na siya concerned sa'yo. Marami pong factors bakit hindi sumasagot si Lord. Baka baka tinetesting ka ng ating Panginoon. Listen, yung silence ni Lord dito, hindi ibig sabihin I know na. Yung iba kapag hindi na sinagot ni Lord, nagtatampo na. Just try to imagine kung nagtampo siya. Ayoko na. Ang bira. Nalapit-lapitan ko, tas isnab lang ako. Yung in-approach ko, tas ako pa in-snub. Hindi man lang ako sinagot. Yabang-yabang. Kasi marami pong Christian ganyan. Every time na lumalapit tayo sa Panginoon, it is as if na para bang obligado ang Diyos laging sagutin ka. Remember na walang mawawala sa Diyos kapag lumayo ka. Pero kapag tayo ang lumayo sa Diyos, ang daming mawawala. Huwag kang mabilis magtampo sa Diyos. Tanong, ano ang gagawin mo kapag silent si Lord sa request mo? Ito ang secret. Yung iba, kapag ka-silent na, ayaw na umattend ng prayer meeting. Kapag ka hindi sinasagot ni Lord, tamad na umattend ng life group. Kapag ka hindi sinagot ni Lord yung prayer, hindi na umaattend ng church. Kapag ka hindi naririnig si Lord at hindi niya maramdaman si Lord dahil emotionally based, hindi ko sinasabing hindi mo na mararamdaman si Lord. Ang point is this, hindi natin ibibase ang ating faith sa pamamagitan ng ating mga nararamdaman. Kapag ka hindi na sinagot ni Lord o kapag silent si Lord sa mga mabibigat na problema o yugto ng kanyang buhay, aalis. Hindi na magpaparamdam kay Lord. Listen, bibigyan ko kayo ngayon ng sikreto na hindi na sikreto kapag nasabi ko na sa inyo. Ano ang gagawin ko kapag ka silent si Lord sa request ko? Here's a secret na hindi na nga secret. Number 1, if God is silent, be persistent. Pakitype sa comment section, persistent. Kapag ka tahimik si Lord, huwag kang hihinto. The more na tahimik si Lord, the more kang magsumiksik sa loob ng kanyang presensya. Maybe God is just testing you. Kung alam mong hindi contradict yung prayer request mo sa Bible, go for it. Ang sabi ng Bible, tuloy-tuloy lang dapat tayo sa ating pananalangin. Marami kasing tao, idadrive ka palayo sa pangarap mo. Tignan mo yung mga disciples. Pangalawa, una, yung when there is a no answer. Pangalawa, when there are naysayers. Ano to mga naysayers na ito? Naysayers are persons who criticizes, objects to. Yung nag-object, hindi, mali. Yan ba? Gusto ko ng juice. Ayoko. Lahat ng ayaw mo, may nakita ka na bang taong ganun? Parang lahat ng gusto mo ayaw niya. Gusto ko ng bulalo, ayoko. Nag-o-oppose siya lagi. Wala kang ginawang tamang desisyon, laging oppose. Hindi pala oppose sa Yossi yun. Oppose. There are naysayers.
Listen, ang may faith kay God ay hindi umahayaw kahit maraming may ayaw. Ulitin ko, ang may faith kay God ay hindi umaayaw kahit maraming may ayaw. Maraming ayaw na tao na lumapit ka sa Diyos. Yung mga kaibigan mo na lang eh. Yung mga katrabaho mo eh. Yung mga family members mo, ayaw ka nga nila mag-pray eh. Ayaw ka nga nila mag-life group eh. Ayaw ka nga nila mag-church. Ayaw ka nila mag-devotion. Sinisira yung time mo para magkapag-devotion kay Lord. Ulitin ko, ang may faith kay God, hindi umaayaw kahit maraming ayaw. Pakinggan mo maigi ito. Maraming tao at lalong-lalo na si Satan, pipigilan ka para mapaayaw ka. Ang gusto ni Satan at ang ibang tao, mapaayaw ka sa pagsunod mo kay Lord. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, huwag kang umayaw sa pagsunod mo kay Lord, sa pananampalataya mo kay Lord, kahit maraming may ayaw. Magpatuloy ka. Pakitype sa comment section, magpatuloy ka. Pangatlo, ano pa yung mga intimidating factors when there is a negative answer? Una, no answer. Walang sagot. Pangalawa, may mga naysayers. Pangatlo, may negative answer pa. Diba, napakatindi. We can admire itong patience nitong babaeng ito at saka yung kanyang persistence. Sabi niya, Lord, help me. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi sinagot. Ang daming mga nakikisawsaw. Tapos meron pang negative na sagot. Tignan niyo yung negative na sagot ha. But he made answer and said, I was sent only to the wandering sheep of the house of Israel. Ako ay ipinadala lamang sa mga ligaw na tupa ng Israel. Mamaya explain ko context yan. Pero instead na lumayo, ganun po ba? Pwede sabihin ng babae, ganun po ba? Okay, bye. But instead of turning away, but instead of turning back, but instead of being disappointed, she came and gave him worship, saying, Lord, he made answer and said, it is not right to take the children's bread and give it to the dogs. Tanong, kapag ka hindi mo naririnig si Lord at pag may mga negative kang naririnig sa buhay mo, nag-worship ka ba? Tandaan mo, ang tunay na pananampalataya kahit na ano ang marinig, kahit subukin man ako ni Lord, lalapit pa rin ako kay Lord at sasamba pa rin ako sa Kanya. But he said, yes Lord, but even the dogs take the bits from under their master's table. Ano ibig sabihin nito? Ibig mo sabihin, tinawag ni Jesus Christ na aso? The answer is yes. Kaya lang, pakitype sa comment section, however, meron pong context dito na importanteng maunawaan ng mga readers dahil nakikibasa lang tayo. Dapat alam natin ang context. You see, pakinggan maigi, Jesus was sent as the Messiah, as the Jewish Messiah. Ulitin ko po, si Jesus Christ was sent as the Jewish Messiah for the Jewish people. Kaya nga yung binabasa po nating libro, nakikibasa tayo, Book of Matthew. Ang Matthew po were written by Matthew at ang audience po ng Book of Matthew was the Jewish people at ang focus nito ay maiparating sa mga Hudyo na itong Hesukristo na kinikwento ko ay ito yung sinasabi ng mga prophecy na King of the Jews. Kaya mapapansin nyo sa writing po ni Matthew, napakarami pong genealogy, yung kanyang pagkakakilanlan, yung kanyang pinagmulan. Pagdating sa Mark, wala naman. Kasi ang binibigyan din ng Mark ay yung servant. Pagiging servant, suffering servant ni Jesus. Ang audience, mga Romano. Si Luke, mga Gentile. Iba-iba. Itong Matthew, ang focus ng mga Jew. Kaya sabi niya, alam naman nila alam nga ng babae. Even the woman knew this, kaya nga sabi, Son of David. Alam nila na ang description nitong ni Jesus ay Messiah. Now, yung sinasabi ni Jesus Christ na pinadala lang ako sa mga Hudyo, hindi po nito kinokontradik ang katotohanan na si Jesus Christ ay namatay at ang mensahe ng kamatayan ni Jesus Christ ay para sa lahat. That's according to the Bible. Psalms 22 verse 27, Isaiah 56, Matthew 28, and Romans 15. He also ministered to Gentiles on many other occasions. Ano ibig sabihin nito? Ba't sinabi ni Jesus Christ? Listen, Jesus was simply telling the woman that the Jews were to have the first opportunity. Ibig sabihin lang, ang mga Hudyo muna ang merong unang opportunity. Hindi sinabing hindi na makakakain yung aso.
Makakakain, kaya lang ang unang pakakainin yung amo. Figuratively speaking, binibigyan ng opportunity muna ng Jesus na Messiah na Hudyo ang mga kababayan niyang Hudyo para tanggapin siya. Why? Because God wanted them to present the message of salvation to people of all nations and backgrounds. Ang una dapat makakilala kay Lord, yung mga Hudyo, kasi basically, according to Genesis chapter 12 verse 3, ang mga Hudyo dapat ang magpe-present sa mundo ng Messiah na si Jesus. Jesus was not rejecting. Hindi niya nire-reject yung Gentile woman. Pangalawang pwede natin makita dito, he may have wanted to test her faith. Pwedeng tinitesting din, unang anggulo yon. Pangalawa, pwedeng tinitesting din ni Jesus Christ yung faith nitong babae. Or pwedeng ginagamit din ni Jesus Christ yung tagpong ito para turuan yung mga disciples ng isang napakahalagang lesson. Ano yun? Na ang lahat ng tao, whether ikaw ay Hudyo o Hintil, Pilipino, Hapon, Chinese, ay available ang kaligtasan as long as ikaw ay nananampalataya. Kaya medyo na-rebuke din yung mga disciple dito. Hindi, Jesus is not calling her a dog in the sense that he's trying to tear down her. Yung parang wasakin yung kanyang pagtao. Common thought kasi nung unang panahon, ang tingin talaga ng mga Hudyo sa mga Hintil ay aso. Tawag nila. Pero masakit pa rin ito. Nauunawaan ito ng mga Hudyong nakakapakinig at nauunawaan dito ng mga Hintil. Negative talaga. Buti na lang, positive yung kanyang pananampalataya. Ito ang pinakamaganda. Yung hindi ka kasali pero sa bandang huli dahil hindi ka sumuko, kasama ka na. Yung sinabing hindi na pwede, wala na, tapos na. Pero nakapasok ka pa. Listen, masusubok ang consistency mo kapag may no answer, negative answer, at mga naysayers. Ulitin ko, masusubok ang consistency ng pananampalataya mo kapag hindi sumasagot ang Diyos, may mga negative na sagot ang Diyos, at may mga sumasawsaw sa pagsunod mo kay Lord. Listen, ang mahirap yung iba, kay Lord nagtatampo. Ulitin ko, kagaya ng sinabi ko kanina, ang pagtatampo kay Lord, hindi matatalo si Lord dito. Talo mo to. Talo ka kapag nagtampo ka sa Diyos. Magtampo ka man sa Kanya, walang mawawala sa Kanya. Diyos pa rin siya. But pag tayo po ay nagtampo sa Diyos, ang daming mawawala sa atin. Imbis na lumayo, imbis na, hindi ka sumagot, okay, edi wag. Yung iba, negative answer. Ano ba pakialam nyo? Hindi siya nakipag-away. Imbis na may negative na sinabi, imbis na mag-respond siya ng negative, positive pa rin ang kanyang response. Let me close with this verse. But she came and gave him worship, saying, "Help, Lord." Kahit walang sagot, kahit may negative answer, kahit may mga negative people, sumamba pa rin siya kay Lord. Pakinggan niyo pong maigi. Kapag may pinagdadaanan ka sa relationship, sa finances, sa mga prayer mo na hindi nasasagot, sa career, sa iyong health, sa ministry, sumasamba ka pa rin ba kay Lord? O kagaya ka ng ibang mga tao na kapag may pinagdadaan ng matinding problema dahil hindi sinagot ni Lord, dahil ang daming sumasawsaw para hindi ka, ang daming kontra para, ang daming kumukontra ng tao para hindi ka makasunod kay Lord, humihinto ka na ba o sumasamba ka pa rin? Christian, be a consistent believer. You have nothing to lose. Walang mawawala sa'yo dahil wala naman talaga tayo nung una. Resistance can break resistance. Thank God, faith in Him will make you consistent. Sabi ng verse 28, hayaan niyo pong isara ko ang series natin sa verse 28. Then Jesus answering said to her, "Oh, woman, great is your faith. Let your desire be done." And her daughter was made well from that hour. Kung ang pananampalataya mo ay kagaya ng pananampalataya ng nanay na ito, listen, someone's desire will be done today. Ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon yung desire mo dahil may pananampalataya ka sa Diyos kagaya ng babaeng ito. Manalangin po tayo.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you, God, for teaching us your way. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila po ng aking pagkukulang, natutunan ko po, Panginoon Diyos, na ang pananampalataya po sa inyo ay nagbibigay po ng attentive mind, spirit, and discernment. Salamat, Lord, dahil tinuruan niyo po ako ngayon mga sandaling ito to be attentive to the right person. Hindi po pala lahat ng tao lalapitan ko kasi hindi lahat ng tao magbibigay sa akin ng solusyon para maging maayos ang buhay ko at mapalapit ako sa iyo. Kagaya ng babaeng ito, Lord, alam po niya kung kanino lalapit. Lumapit siya sa inyo. Lord, salamat dahil naging attentive ako ngayon na may mga tamang solusyon. Lord, salamat because my faith in you makes me brave. Dahil hindi po pala lahat ng tapang tama. May mga tapang po pala na nagre-resulta sa sirang buhay, sirang pangarap, sirang relasyon. Pero may mga tapang po na nakakaayos ng buhay, ng relationship, at ng mga pangarap. Lord, salamat dahil sa lahat po ng akin pong gustong maging katagumpayan, kasama ka po dito. At natutunan ko po, Lord, na may mga pipilitin akong pabagsakin. May mga tao pong pabagsakin po ako para makalapit sa inyo. Thank God dahil ito pong courage na binibigay niyo po sa akin na nanggagaling sa inyo ay courage po na bumabasag, umaalis ng aking mga pagkakaalipin. Kung ikaw, kapatid, ay meron kang alipin ka ngayon ng fear, ng doubt, ng discouragement, alipin ka ng disappointment, suffering, selfishness, and even sin, God can help you break through that bondage. Just put your faith in Him. At ang faith kay Lord, magiging consistent ka dito. Yes, madadapa, pero consistently magpapatuloy. Yes, madi-discourage, pero consistently hahanap ng encouragement sa inyo. Panginoon, I pray for healing, financial breakthrough, and spiritual breakthrough sa lahat po ng nakakapakinig ngayon. Nadalain ko rin sa lahat po ng mga nanay na naririto, mga nanay na may mga struggle, may mga gustong maayos sa kanilang family, maybe hindi man demonic oppressed yung mga kanilang mga anak, pero may mga umaalipin sa kanilang mga anak. At ang desire ng mga nanay na ito, Lord, dinggin niyo po. They need breakthrough in their life. Maraming salamat po. Kung ikaw naman ngayon ay first time mo makapakinig and you want to have a personal relationship with Jesus, why don't you consider surrendering your life to Jesus right now? Just tell Him right now, God, I need you in my life. I admit that I'm a sinner and I admit that I cannot save myself. My good works cannot save me. Therefore, I am believing in you. I am putting my faith in your finished work on the cross. Right now, I'm not just confessing that you are my Lord and Savior. I am confessing that from this day on, I'm gonna follow you and I'm gonna be a disciple of Jesus till my last breath. Lord, use this church. Use life group. Use prayer meeting for me to be nourished and for me to be equipped in this journey called life. God, I want to love you and I want to follow you. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa lahat po ng naka-attend. Pwede bang i-type natin sa comment section? I am blessed. Yan po yung lagi natin declaration. Tayo ay pinagpala. Kung meron kang Diyos sa buhay mo, ikaw ay pinagpala. Ano man problema, ano man challenges, whether ito ay sa aspeto ng pera, ng kalusugan, ng mental health, ng physical, gusto ko po sabihin sa inyo, you are blessed as long as you have Jesus in your life. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pong series for the month of May. See you again next week for another series for the month of June. This is Pastor Paul na lagi nagsasabi, mahal po kayo ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga kapwa. Let's continue to make disciples. God bless you. See you again next week.